Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Mga kapatid, tayo natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang tapakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ang magsisindi ng kandila ng Adbyento ay ang mag-anak ni na Sister Celi Domingo and Sister Baby Reyes. Dakilang Ama, sa pagtatapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kapayapaan, kagalakan at pag-ibig.
Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal. Pagmamahal sa buhay at sa sanlilikha. Pagmamahal sa mga makasalanan at sa mga banal. At pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga minamahal na kapatid, sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa papapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, Kapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo, ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa sulat
ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maglilihi ang dalaga, lalaking isisilang niya'y Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpoang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya'y pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose,
Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa ika-6 na gabi na po ng ating simbang gabi. Sino po dito ang mga naka-6 na gabi na po? Taas po natin yung kanang kamay. Wow! Marami-rami pa po. Palakpakan po natin sila. Sana all po no, nag-i-stay. Kaya thank you for choosing to stay to complete our simbang gabi. And nakikita po ko marami po tayong kabataan dito. May paalala si Father. Siguro yung mga nagpapakilala pa lang sa inyo o nagsisimula pa lang manligaw, sabihan nyo na agad, mag-excuse me ka naman kung daraan ka lang and you will not choose to stay. Take note doon tayo sa mga nag-stay. Dahil ang mga taong nag-stay, sila yung mga taong tapat. Ulitin ko po. Kung sino yung mga nag-i-stay, sila yung mga taong tapat. Yung salitang tapat, baliktarin mo man, tapat pa rin. And hopefully, that is the reminder, paalala po sa atin ni San Jose sa Ebanghelyo natin ngayong araw. Siya ay naging tapat. Sa kabila po nung pagdududa niya sa kanyang agam-agam dahil ang kanyang pakakasalan ay nagdadalang tao na. Gusto na niya sanang iwan si Maria, pero kinausap siya ng anghel. At pinaalalahanan siya na ang dinadala ni Maria ay anak ng Espiritu Santo, anak ng Diyos. Kaya nga po, magandang paalala ito. Tulad ba tayo ni Jose, tinatanggap natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay. Kaya tatandaan po natin, paano po natin magagawa yun? Yung mga pagbasa po natin, paalala sa atin kung ang puso po natin ay bukas. Bukas po ba ang mga puso natin? Dahil kung ang puso po natin ay puno ng ating mga sarili, hindi po magkakaroon ng espasyo ang Diyos. Ano pong gagawin natin, Father? Magbibigay si Father ng acronym, isang salita, para i-check natin ano ba yung mga nagiging sagabal sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Anong salita po yun, Father? Yung salitang sipa. Pwedeng pakiulit po? Madali pong alalahan, isa-isahin po natin yung letra. Unang letra, letrang S na kailangan natin sipain. Ano po yun? Selfishness. Selos agad si ate, no? So medyo no? Una muna po, selfishness. Pwedeng pakiulit po? Selfishness. Yung selfishness po, yung mga taong makasarili. Lagi nilang iniisip ang kanilang mga sarili. Mahirap po yun. Kung ang focus po natin ay ang ating mga sarili. Kaya ang challenge po sa atin ni Lord, kung si San Jose naging selfish, hinayaan niya si Maria, pero hindi. From selfishness to selflessness. Pwedeng pakiulit po? Parang kulang po. Selfishness to selflessness. Pakiulit po. Selfishness to selflessness. Huwag po tayo maging makasarili. Sana po matuto rin po tayong ibigay ang ating mga sarili sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na po sa mga taong mahal natin. Ipinakita po sa atin ni San Jose kung paano yun gagawin. Ikalawang letra po, anong next letter po natin? I, and I stands for indifference. Pwedeng pakiulit po? Father, ano pong ibig sabihin ng indifference? Yung indifference po, walang pakialam. Take note po mahirap po yun. Kapag wala na po tayong pakialam sa iba, bunga po yun ng pagiging makasarili. At kapag makasarili ka, umiikot sa sarili mo lang mundo. Wala ka ng pakialam sa iyong
kapwa. Father, hindi naman ako gumagawa ng masama. Okay po yun. Hindi po tayo gumagawa ng masama. Pero wala ka rin ginagawang mabuti. Ang tawag po natin doon, sin of omission. May magagawa ka, pero hindi mo ginawa. Magandang paalala po sa atin, ang challenge, invitation sa atin ng Diyos, from indifference to love. Pwedeng pakiulit po, from indifference to love. Inaanyayahan tayo ng Diyos. Dapat meron tayong pakialam sa ating kapwa. Hindi lang pakialam, matuto po tayong mahalin ang ating kapwa. From indifference to love. Next letter, letter P. And P stands for pride. Pwedeng pakiulit po? Pride. Yung pride po, hindi po yung panglaba, yung sabon po, no? Yung pride po na ito, mataas po ang ating tingin sa ating mga sarili. Yung ikaw na lang po yung laging tama. Huwag kayong titingin sa katabi nyo, ha? May mga taong feeling nila sila lang ang laging masusunod. Sila lang ang laging tama. Pero ang invitation po sa atin ng Diyos, from pride to humility. Ano po ba sa Filipino ang humility? Pagpapakumbaba. Ibinababa po natin ang ating sarili nang sa gayon ay maitaas natin ang Diyos. Magandang paalala po sa atin. Tulad po ni San Jose, kung si San Jose po ay mapagmataas, hindi po siya makikinig sa mensahe ng Diyos. Pero dahil marunong siyang mapagkumbaba, marunong siyang makinig. From pride to humility. And our last letter is letter A. And A stands for anger. Pwedeng pakiulit po? Minsan po, no? Kapag hindi po natin gusto yung nangyayari sa buhay natin, nagagalit tayo sa Diyos. Lord, nagdadasal naman ako lagi. O baka iba dito, kukumpletuhin natin yung simbang gabi dahil may hinihiling tayo kay Lord. Paano kung hindi niya ipinagkakaloob sa atin o pinag-aantay pa tayo ni Lord? Minsan nagagalit tayo. Pero ano ang imbitasyon sa atin ng Diyos? Babalikan po natin yung puso natin. Dahil kung ang puso po natin ay puno ng puot at galit, lumiliit ang ating mundo. Hindi tayo mapakali. Ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Kaya nga ang imbitasyon ng Diyos, from anger to forgiveness. Pwede pakiulit po? From anger to forgiveness. Matuto tayong magpatawad. To err is human, but to forgive is divine. Kaya nga po, no, ano bang best preparation natin this Advent season? Humingi rin po tayo ng tawad sa Diyos. Nang sa gayon po, ang puso rin po natin ay magiging puro at bosilak. At yun po ang best gift natin sa Diyos. Ano nga po ulit yung sipa natin? Selfishness, indifference, pride, and anger. At ano pong invitation ni Lord? From selfishness to selflessness. From indifference to love. From pride to humility. And from anger to forgiveness. Tanggalin po natin itong mga sagabal sa ating mga puso. Nang sa gayon po ang ating kalooban ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Papalapit na po ang Pasko. Malapit na po, no? Ilang tulog na lang. I'm sure yung iba po sa atin ready na sa kanilang mga handa, no? Ano po bang handa nyo? No? May mga kanya-kanya na kayong handa. Pero yung iba pinipilit na yung Noche Buena, 500 lang daw. Hirap po no? Pero kung si Father tatanungin niya, Father,
ano pong handa nyo sa Pasko? Si Father, handang magmahal. Sana lahat po tayo ay handang magmahal. At tuluyan lang po tayong makapagmamahal kung ang puso po natin hindi puno ng ating mga sarili, nang bagkos magkaroon ng espasyo ang Diyos sa ating mga puso. Uulitin ko po. Kung ang puso po natin ay puno ng ating mga sarili, hindi magkakaespasyo ang Diyos sa ating puso. Si Father Badong po, nung papunta ako dito, nag-offer agad siya, Father, kain ka ng bibingka, masarap yon, may kasamang kape. Diba? Kung tatanungin si Father, Father, ano po bang paborito niyong kape? Ang paboritong kape ni Father ay makapiling ka. Sana po lahat po tayo makapiling po natin ang mga taong mahal natin sa buhay. Amen? Pero may request po si Lord. Sana si Lord din po ay lagi nating makapiling sa pamamagitan po ng ng banal na Eucharistia. Sana po hindi lang po simbang gabi ang ating kinokompleto. Ulitin ko po sana hindi lang po simbang gabi ang ating kinokompleto. Sana yung pagsisimba tuwing linggo, ginagawa rin po natin. Napakagandang tignan, punong-puno po ang ating simbahan. Sana po tuwing linggo, pinupuno natin ang simbahan. Bakit? Gusto po tayong makapiling ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Aba sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming maliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog rin natin sa Panginoon ang bokasyon para sa pagpapari at sa buhay reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod. Sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak, naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, ang pampaghahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay na may nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinanayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, at ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawang dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawamot sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't panghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol ni Santo Domingo de Guzman at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo ay naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po sumandali para sa mga pamparokyang pabati. Una, sa pagdiriwang ng nalalapit na Pasko, iniimbitahan ang lahat na makiisa sa lahat ng gawain ng parokya patungkol sa Kapaskuhan. Isa na rito ay ang kahilingan at handog kay Niño Jesus. Isulat po sa papel ang inyong kahilingan at ilagay sa sobre ang kahilingan o handog at ihulog ang sa kahon sa harap ng Belen. Sama-sama nating kulayan ang ating parish Christmas tree sa pamamagitan ng pagbili ng Christmas balls. Bawat donasyon na inyong ipapaabot ay malaking tulong para sa ongoing renovation projects ng ating simbahan. Sa mga interesado, mangyaring tumungo sa bus sa patio ng simbahan. Ikalawa, sa December 24, ang Christmas Eve Masses sa ating parokya ay sa ganap na 7:30 ng gabi at 9 ng gabi. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel ay sa ganap na 8 ng gabi. Panghuli, sa December 25, ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga oras ng misa ay alinsunod sa ating Sunday Mass schedule. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa December 25 ay sa ganap na 8 ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Bago ko po ibigay ang final blessing, usually ko pong ginagawa ay nagpapakilala po ako. Ako po si Father Jason Gonzalez OP. Ako po isang paring naka-assign po sa University of Santo Tomas at kasalukuyang ding Assistant Promoter of Vocation. So lagi po ako nag-i-invite para sa mga kabataan po nating lalaki. Baka naman tinatawag kayo ni Lord na magiging pari o baka maging Dominican priest. Nung nakaraang gabi po, two days ago po, after ko po mag-announce, after po ng misa, lumapit po sa akin yung isang pare. Sabi niya sa akin, Father Jason, walang lumapit sa'yo. Lahat kasi sila may jowa. Baka naman, pwede naman na, baka ibang calling sa inyo ni Lord, pwedeng mag-Dominican priest. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyayang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at inihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating
at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humahay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.